At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 117 para nga rito kay One Punch Man Season 3 natin. At huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga yan magsisimula kay Drive Knight. 5 minutes ago bago niya puntahan at labanan si Psychos. At dito nga sabi ngayon ni Drive Knight na bigla na lang na-split yung Earth Crust at biglang may tumubo o umusbong na building yung Monster Association. At now ay kinakalaban na nga ni Tatsumaki yung pinaka-leader ng mga halimaw. So dito ngayon tuloy nga ni Drive Knight na gusto niya sanang kumuha ng mga sample ng mga laman-laman na nakakalat sa paligid. Kaso nga lang, low na mababa na yung kanyang energy. But then suddenly, ay bigla nga nakita nga rito ni Drive Knight itong parang pagkalaki-laking host na to na nasira o butas at meron nga yung parang mga electricity. So dito sabi nga ni Drive Knight, ito yung kailangan ko. So kaya naman dali-dali, bigla niya lang sinuksok nga dyan yung kanyang kamay at after nito is boom! Bigla na nagliwanag nga rito kay Drive Knight at eto nga ay parang kinukuha o ina-absorb na ni Drive Knight yung kuryente o electricity ng city. At so after niyan ay balik na nga dito sa present na kinakalaban na nga at hinahabol na ni Drive Knight etong si Psychos. At eto nga ngayon habang hinahabol ni Drive Knight etong si Psychos ay dito sa kabilang banda ay eto nga ganun pa rin si Amay Mask. Talagang takot na takot pa nga rin siya. At dito nasabi na nga ni Amay Mask na hanggang dulo wala siyang nagawa kundi takpan lang yung kanyang mata at matakot na parang isang katulad ng baby. At eto nga tuloy niya pa na talagang nomad siya pagdating sa kapangitan. So dito unti-unti na tumatayo etong si Amay Mask at sabi niya nga dyan na ang yabang-yabang niya pa bago pumunta dun sa Monster Association. Sabi niya sasali siya sa pakikipaglaban. Pero eto ngayon, ano na yung nangyari sa kanya, anong itsura niya, sabi niya ganyan. At eto, biglang pagtingin niya sa harapan niya, yung ibang mga S-Class heroes natin, nakatingin din sa kanya. So ito, titig na titig din tuloy ito si Amay Mask sa kanila. At sabi niya nga rito, na bakit siya tinitignan ng mga to? Narinig ba nila sa transmitter yung pagpapanik ni Amay Mask at yung paghingi niya ng tulong dyan kay Tatsumaki? So kaya nga ito, ay parang biglang nanggigigil na o naiinis na talaga. Ito si Amay Mask, sabay biglang sabi niya nga rito, itong mga scumbag na to, ang lakas ng loob nila na tignan ako. Mga inggit lang kayo, sabi ng ganyan sa loob-loob niya. Pero maya-maya pa eto nga, nilapitan na siya rito ni Child Emperor. At eto nga, sabi ni Child Emperor kung okay lang daw ba ito si Amay Mask kasi parang di na siya okay. Kaya siguro ang maganda nito, pumunta na o mag-join na etong si Amay Mask dun sa rear guard sa mga support team natin. So kaya ito na, galit talaga ng gusto. Etong si Amay Mask, sabi niya nga dyan, tinatrato ba ako ng bata na to na parang naawa siya sa akin? Dagdag lang daw yan sa kahihiyan nito ni Amay Mask. At eto nga, sa isip-isip niya pa nga rito habang nagigigil siya na ang laking kahihiyan nito sa kanya at hindi niya deserve itong bagay na to. Sabay biglang salita na nga etong si Amay Mask, sabi niya nga dyan kay Child Emperor na pupunta ako, magjo-join ako dun sa rear guard. Bata lang magsasuggest yan, sabi niya ganyan. Pero ganun pa man rin, ay sige, tatanggapin na ni Amay Mask itong proposal sa kanya ni Child Emperor. At eto nga, sa isip-isip ngayon dito ni Amay Mask, siguro si Seking Arden narinig na yung kanyang pagpapanik nga dun sa transmitter. At so ito, biglang naisip ngayon ni Amay Mask na kapag etong balita na to umabot sa Hero Association, sigurado, masisira nito yung kanyang status na superstar na pinaghirapan niyang abutin. So kaya naman dapat na i-cover up niya nga raw etong kanyang pagkakamali. At eto nga ngayon ay parang nagbabalak na ng di maganda etong si Amay Mask dun laban sa mga S-Class heroes natin. Sabi niya nga dyan na wala namang magsususpecha na kapag etong mga hero na to biglang namatay dahil sa inatake sila ng halimaw galing dun sa likuran nila. At eto nga, tawa-tawa rito na parang demonyo eto si Amay Mask, sabay biglang maya-maya lapit sa kanya etong si Ai. Sabi niya nga dyan, uy, kamusta ka dyan? Parang di ka okay sabi niya ganyan. At then, eto nga ngayon, sabi nga dito ni Amay Mask, na Amay Mask tuloy ni Ai, okay ka lang ba? So ito ay hindi nga umiimik dyan. Ito si Amay Mask, nakahawak lang siya dyan sa kanyang muka. Pero maya maya ay bigla nang dilat dito yung mga mata ni Amay Mask. At eto nga, parang nagliwanag yung kanyang muka. At ngayon bigla nga may lobas dito na isang kapa. At biglang appear na rin suddenly etong si Blast dyan sa harapan ni Amay Mask. So parang eto yung sa flashback ni Amay Mask na kung saan ay tinulungan siya o niligtas siya neto ni Blast. At eto nga, sinasabi sa kanya ni Blast dito na okay na ang lahat. At then after nga na ito nga balik nga rito kay Amay Mask at ito talagang gigil na gigil itong lalaki na nga na to. At after nga niya is braghag. Dito bigla niya inumpog ng pagkalakas-lakas itong ulo niya dyan nga sa may sahig. So kaya nga ito, sabi nga ni Ay, uy, ano nangyayari? Itigil mo yan, sabi niya ganyan. At then after niya na ito nga,
hihinga-hinga na ngayon dito etong si Amay Mask. Sabay sabi niya nga rito na pasensya na kasi pinag-aalala niya etong si Ai. Pero okay na siya, kaya niya nang i-handle ang lahat. At ito ngayon, sabi nga dito ni Amay Mask na napansin niya lang kasi na talagang hindi nagko-coordinate ng maayos yung kanyang outfit. So kaya nga ito sabi ni Ai, ayun ba? Ayun ba yung problema mo? Kaya ka na-upset? So ito ay ngiti lang dito. Ito si Amay Mask. Sabay sabi niya nga dyan na nakalimutan niya raw kasi yung foundation ng isang pagiging cool guy. At ito nga ngayon, tayo na dyan. Ito si Amay Mask at nakangiti na nga siya rito. Sabay sabi niya nga rito at yung foundation ng pagiging sangkul, ito ay yung perseverance. So ito nga ay lakad na dyan. Ito si Amay Mask at nakakuha niya na ulit yung kanyang tiwala sa sarili. At din ay pagkatapos nga nito, is talo naman dito sa side na ni Darkshine at ito nga talagang lumung-lumo at down na down. Etong si Darkshine at etong mga S-Class heroes natin na pag-alaman na rin nila na natalo etong si Darkshine laban kay Garo. So kaya nga di makapaniwala rito. Etong si Puri-Puri sabi niya nga dyan, natalo ka sa laban yung dalawa ni Garo. At ito lapit na nga ngayon si Puri-Puri dyan kay Darkshine. Sabi niya nga dyan, hindi ka nanalo sa hand-to-hand combat battle, so hindi makapaniwala. Etong si Puri-Puri. At eto sa isip-isip ngayon ni Zombie Man, paano raw ba matatalo? Etong mama na to, etong si Darkshine, paano natalo yan? Kasi nga antigas matibay. Etong si Darkshine, but then eto nga salita na. Etong si Darkshine, sabi niya nga rito na si Garo, buhay siya at sigurado nagpe-prepare siya para nga dumating o labanan etong mga ibang S-Class heroes nga rito. At tuloy niya pa nga rito, malamang nga niyan na baka walang makapigil at makatalo dyan kay Garo. At eto nga biglang naalala ulit dito ni Darkshine at yung laban nilang dalawa ni Garo na parang kakainin siya. At sabi niya nga rito na talagang di niya maintindihan dahil kahit na anong araw gawin laban dyan kay Garo, kahit ilang beses siyang pabagsakin, ay bumabalik at bumabalik pa rin, bumabangon itong si Garo. At sa pagbabalik niya ay mas lumalakas siya at mas mabagsik pa. At eto nga talagang pawis na pawis, talagang takot na takot. At si Darkshine habang kinukwento niya yun nangyaring laban sa pagitan nilang dalawa ni Garo. At ang tuloy niya nga rito na si Garo, siya yung pinaka-incarnation ng despair. At dito makikita ngayon na talagang natabunan na ng pagkarami-raming malalaking tipak na bato etong si Garo dyan. So dito tuloy pa nga ni Darkshine na talagang isang absolute evil itong si Garo. Pero dito makikita ang tindi talaga ng lalaki na to na kahit nga natabunan na siya ng pagkarami-raming mga bato dyan, ang lalaki pa, talagang buhay pa rin siya, talagang pumapalag pa rin siya. So kahit na naglalawin siya dito ng dugo, hala sige struggle pa rin itong si Garo para mabuhay at makipaglaban din sa mga heroes. At katulad nga ng sinabi ni Darkshine ay muli magpapakita itong si Garo para labanan at tapusin silang lahat dyan. At din ay pagkatapos nga nito, is yan guys, so hanggang dito lang itong si episode 170 natin. So yan ay ganun pa rin, medyo chill pa rin itong episode na nga na to, wala pang ganun ka-action. Pero yun ay ulit, maraming salamat sa panonood dito kay One Punch Man natin. At ito, kung natripan nyo yung video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. Sino naman, so abang-abang para sa next episode natin dito. At ayan, ay lagi mag-ingat. God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.